Pumasok si Helmut sa room 301, at nakita niyang walang tao. Napaisip ito na mas maliit ang kwarto kaysa sa kwarto niyang tinulugan kay Ethan, ngunit mas mabuti na kesa matulog sa kagubatan. Naisip din nito ang mga pinagdaanan niya nung nasa kagubatan pa siya, at nang nakasama niya ang Fist Mercenary Corps. Habang nag-iisip ng kanyang mga plano upang lumakas, ay may napansin siya sa loob. Sinubukan niyang bunutin ang kanyang espada ngunit napansin niyang hindi niya dala ito. Nagulat si Alea nang makita si Helmut sa silid, at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa dito. Sinabi ni Helmut na iyon din ang kanyang kwarto. Nadismaya si Alea, ngunit napagtanto niya na kaya pala dalawa ang kama sa kwarto. Umalis si Alea para pumunta ng banyo, binalaan niya si Helmut na wag galawin ang anuman sa kwarto. Napaisip si Helmut kung ano ang kanyang ginawa para kamuhian siya ni Alea. Sa Greta Academy, pinuntahan ni Alea si Liam Wise ang dean ng Greta Academy upang tanungin kung bakit mayroon siyang kasama sa kanyang kwarto. Sinabi nito na binigyan siya ng prelebihiyo ng Academy upang magkaroon ng sariling kwarto dahil sa pangunguna sa Department of Magic. Humingi ng paumanhin ang lalaki at sinabing kakaunti na lang ang natitirang mga kwarto dahil sa pag-aayos sa iba. Idiniin ni Alea na dapat tumperin ni Liam ang kanyang pangako, at natatakot si Alea na malaman ni Helmut na isa siyang babae. Sinabi ni Liam na dapat na lang itong mag-ingat, at may kakayahan si Alea ng isang archmage kaya madali lang ito sa kanya. Dagdag pa nito na ang pagpayag sa kanya na magkaroon ng sariling kwarto ay hindi patas sa iba. Hiningi nito na magtiis muna, at itinalaga niyang kasama si Helmut dahil malapit ito sa kanya. Nadismaya si Alea sa inakala ni Liam at sinabing nakasama niya lang si Helmut dahil binayaran siya nito upang turuan siya. Sinabi nito na hindi pa niya lubusang kilala si Helmut at hindi sila palaging nagkikita. Muling nangako ang lalaki na kung magiging maayos ang pakikipagkaibigan nito kay Helmut, ay bibigyan siya muli ng sariling kwarto pagkatapos ng semester. Pagka-uwi sa dorm ni Alea ay naghihintay si Helmut sa kanya at sinabing mukhang hindi pumabor sa kanya ang nangyari. Nagtanong si Alea kay Helmut kung ayos lang ba talaga sa kanya ang makasama siya sa iisang kwarto. Sinabi ni Helmut na hindi naman mahalaga kung gusto niya, ang mahalaga ay kailangan niya. Nagkaroon ng sariling kwarto si Alea dahil sa pangunguna sa academy at dismayado siya dahil napilitan siyang magkaroon ng kasama. Sinabi ni Alea na masyado siya mapili, at baka may lang si Helmut dahil dito, kaya muli niya itong tinanong kung gusto ba niya tumira kasama siya. Pumayag si Helmut dahil para sa kanya si Alea ang pinakamaayos kumpara sa iba. Kinabukasan, nakapaghakot na si Helmut ng kanyang mga gamit papunta sa dorm, at iniisip na nakapagdesisyon na si Alea kung paano ang gagawin sa kwarto. Pagdating sa kwarto ay binati siya ni Alea, at sinabi ang mga patakaran. Hinati ni Alea sa dalawang division ang kwarto gamit ang isang kortina na nilagyan ng spell. Sinabi rin ni Alea ang iba pang mga bawal gawin ni Helmut habang magkasama sila sa iisang kwarto. Sinabi rin nitong tawagin siya kung may kailangan pa si Helmut, habang papasok sa kanyang tutulugan. Tinawag siya ni Helmut upang sabihin na sana maging maayos ang kanilang samahan. Kinabukasan, nag-uusap sina Sabat at mga kaibigan niya tungkol sa pagpasa ni Helmut sa academy. Sinasabi nilang nakapasa ito dahil sa tulong ni Ethan, at balak nila itong gantihan. Sa dorm, sinuot ni Helmut ang uniform ng academy at para sa kanya ay komportable ito. Sinabi sa kanya ni Alea na walang gaanong gagawin sa unang semester ng klase kaya balak nitong magsanay pagkatapos. Nagulat si Sean nang makita niya si Helmut na lumabas sa room 301. Nagtanong si Helmut kung meron bang problema doon, sinabi ni Sean na iyon ang kwarto ni Alea bago napagtanto na magkasama sila sa kwarto. Nagtanong si Sean kung paano pumayag si Alea sa ganoong sitwasyon. Inusisa niya si Helmut habang sinasabi kung pumayag ba si Alea dahil sa itsura ni Helmut. Binati niya si Helmut dahil nakatagal ito sa mainitin na ulong si Alea. Tinanong niya rin si Helmut kung ito ang unang araw ng swordsmanship class. Binalaan niya si Helmut na wag masangkot sa gulo sa swordsmanship department lalo na sa tinatawag na crazy dog. Ang tinutukoy niya ay si Asuka ang nangunguna sa second year class. Sa nakaraang taon pinatumba nito ang lahat ng naghahaman sa kanya, dahil dito wala ni isang tao ang gustong masangkot sa kanya. Nagtanong si Helmut kung maaari bang gawin ang ganong bagay.
Sinabi ni Sean na hindi, ngunit dahil magaling si Asuka ay agad tinapos ang suspensyon nito. Nagpaalam si Sean at sinabing nasa 307 lang siya kung may kailangan si Helmut. Nang maglaon, nagsimula na ang training ng second year at pinalinya sila sa 4 na bahagi. At dahil ito ang unang araw ng klase ng Swordsmanship Department, gusto ng kanilang instructor na hubugin ang kanilang physical na katawan kaya pinatakbo niya ang mga ito ng 20 laps. Habang nagrereklamo ang iba sa pinapagawa ng instructor sa kanila, tila si Helmut ay nakukulangan sa 20 laps para sa warm-up. Habang tumatakbo ay tinitignan siya ng isa sa kaibigan ni Sabat dahil mukha siyang elegante, kaya lalo itong naiinis. Binalak ng lalaki na patirin ang paa ni Helmut, ngunit hindi na tinag si Helmut sa pagtakbo. Nagulat ang lalaki dahil hindi yumapekto ang kanyang ginawa. Patuloy sa pagpatid ang lalaki ng ilang beses ngunit hindi pa rin niya magawang mapatumba si Helmut. Pinagpapawisan na ang lalaki at galit na galit. Tumakbo siya ng mabilis at binalak niyang muli ang kanyang plano. Ngunit nasa halip na si Helmut ang mapatumba ay siya ang humandusay sa lupa dahil sa kanyang ginawa. Tinanong siya ng iba kung ano ang nangyari, sinabi lang nito na sumakit ang kanyang paa. Habang tumatakbo ay liningon siya ni Helmut, kaya lalong nagalit ang lalaki. Kinalaunan, nagkaroon sila ng maikling pahinga, humingi ang instructor ng isang tao upang samahan siya. Nilapitan si Helmut ng lalaking gusto siyang patirin kanina, nagtanong si Helmut kung ano ang problema. Sinubukan ng lalaki na hawakan si Helmut ngunit siya ay nakailag, sinabi nito na siya ang dahilan kung bakit siya natamba. Lalong nagalit ang lalaki at binalaan si Helmut. Sinabing hindi siya ligtas sa labas ng academy, at lumugar sa kung saan siya nararapat. Pinigilan siya ni Sabat at sinabing bumawi na lang ito sa sparring. Umalis ang lalaki at muling binalaan si Helmut. Naisip ni Helmut kung ang isang tulad niyang mahina ay mataas ang katayuan. Galit na si Helmut at gusto na niyang ipakita sa lalaki kung sino talaga siya. Nang biglang may narinig siyang boses. Dumating si Asuka dahil narinig nito na pinag-uusapan ang isang karaniwang tao. Nakangiti niyang tinanong kung sakaling siya ba ang kanilang pinag-uusapan. Nagtanong ang lalaki kung sino siya. Habang pababa ay sinabi niya na narinig niya ng paulit-ulit ang karaniwang tao kaya ito pumunta. Inakala niyang siya ang kanilang pinag-uusapan at kung may problema sila sa kanya. Hinarap ni Sabat si Asuka at tinanong kung ano ang problema ng mga karaniwang tao sa Swordsmanship Department. Gustong subukan ni Asuka si Sabat kaya lalong nagalit ito sa kanya. Pinigilan siya ng kanyang kasama at may ibinulog ito. Ininsulto ni Sabat ang pagtutulungan ng mga karaniwang tao bago siya tuluyang umalis at kanyang mga kaibigan. Tinitignan ni Helmut si Asuka at naalala ang mga sinabi ni Sean na iwasan ang tinatawag na crazy dog at napagtanto na siya ito. Kinalaunan, isa-isa silang tatawagan ng instructor upang kumuha ng espadang kahoy. Napansin ng instructor si Asuka at pinapunta sa harapan, at tinanong kung bakit siya nahuli sa klase. Nagpaliwanag siya ngunit nabuko ang kanyang pagsisinungaling kaya siya pinatakbo ng 30 laps. Nagreklamo siya ngunit wala siyang magawa sa utos ng instructor. Napansin ni Helmut na pangit ang reputasyon ni Asuka dahil sa mga pinaggagawa nito. Ang iba ay sinabihan ng instructor na umpisahan na ang pagsasanay pagkakuha ng kahoy na espada. Nag-umpisa si Helmut sa pagsasanay at nagpakita agad ito ng kahusayan sa paggamit ng espada, na napansin ng instructor. Habang nag-iisip sa mga sinabi ni Ethan tungkol sa klase ay nilapitan siya ni Asuka. Tinanong niya si Helmut kung hindi ba ito magpapasalamat dahil sa pagtulong niya sa kanya. Sinabi ni Helmut na hindi niya hiningi ang tulong nito. Nagpakilala si Asuka bilang isa ring karaniwang tao at hiniling na maging magkaibigan sila. Habang nakikipagkamay si Asuka ay may napansin si Helmut sa kamay nito. Sinabi ni Asuka na matalas ang pakiramdam ni Helmut at binalaan niya ito. Sinabi nito na wag masyadong lumapit sa kanya kahit pareho silang karaniwang tao dahil naiirita siya tungkol dito. Umalis si Asuka at tuluyang nagpaalam kay Helmut. Sa dorm, tinanong ni Helmut si Alea kung mukha ba itong perpektong tampulan ng tukso. Sinabi ni Alea na hindi, at tinanong kung nahirapan ba ito sa unang araw pa lang ng klase. Dagdag pa nito na mga siraulo sila kung ginagamit nila ang kanilang katayuan sa buhay, at malulutas lang ang kanyang problema kapag may napatunayan na si Helmut. Ngunit sinabi ni Ethan kay Helmut na wag makipag-away.
Sinagot siya ni Alea na nakadepende kung sila ang unang gagawa ng gulo. Nagtanong si Helmut kung meron pang ibang paraan. Ang ibang paraan ay kailangan ni Helmut na tiisin ang kanilang ginagawa hanggang sa dumating ang sparring lesson. Nahuli ni Helmut na nakatitig sa kanya si Alea. Tinanong nito kung ano ang problema. Inakala ni Alea na sa kalagayan ni Helmut ay agad na niya silang pinatulan. Sinabi ni Helmut na siya na bilang isang nangunguna sa academy ay magagawa bang makipag-away. Nasabi niya ang mga ito dahil mayroon siyang isang taong hindi niya maunawaan, si Asuka. Samantala, nakasalubong ni Asuka ang grupo ni Sabat. Ininsulto siya ni Sabat dahil sa inaakala niyang nagkaroon siya ng kaibigang tulad niyang karaniwang tao. Gustong makita ni Sabat kung hanggang saan magmamataas si Asuka dahil sa mga grado nito sa academy. Sinabi rin ni Sabat na gagawin niya itong isang asong masunurin sa hinaharap. Inatake ni Asuka ang kasama ni Sabat mula sa likuran, at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Sinabi nito na excite ang kanyang kamay kaya gumalaw ito ng kusa. Sinabi rin nito na mas gugustuhin niyang gawin siyang masunurin ngayon kesa paghintayin siya ng matagal.